Good evening ho sa inyo. Thursday ngayon, June 19, ika-166 araw ng kapanganakan ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Malaki ang celebration ngayon sa Calamba, Laguna. Ano kaya handa nila doon? Meron ba litsyong baka dyan? Utang na loob? Yan, tsaka ano nga yung ano yung wine na galing sa coconut wine? Tuba. Oo, yan. Masarap yan. Sa Bulacan, marami niyan sa Paumbong, Bulacan. Tuba. Kay Dr. Rizal, saan man siya nandun ngayon, alam ko yung kanyang mga labi nasa Luneta. Binabati ho natin siya ng maligayang happy birthday to you. At sana'y hindi naman natin masabi sana humaba ang buhay mo o mabuting kalusugan. Sana'y payapa na siya at sana ay hindi siya nabubulabog ng mga kalokohan ng mga senador natin na pilit na pinipigil ang impeachment at hindi binibigyan ng pagkakataon ng Vice President natin na idefensa ang kanyang sarili sa mga akusasyon ng ibang mga stakeholders. Inaabangan pa rin ng maraming Pilipino yan kung matutuloy ang impeachment proceedings para sa ganun mabigyan natin ng pagkakataon pareho ang bayan na nagtatanong saan napunta ang pondo at siyempre yung akusado na mabigyan ng pagkakataon na ma-defensan niya ang kanyang sarili. Pero ako gusto kong ma-meet at makilala talaga in person si Mary Grace Piatos. Parang medyo sasawa na ako dyan sa Piatos. Nova na lang. Maanghang-anghang pa. 37 after 8 tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa buong Mega Manila, 106.7 sa Davao kung saan nakikinig sa atin ang mag-ina ni Mami Lorlene at Amadeo Giorgio Gonzalez dyan sa Metro Davao, 101.9 sa Cebu at Negros sa Cagayan de Oro, 101.5 True FM sa Ormoc, Dream Radio 99.9 True FM, Cabosas Radio Tacloban sa 107.9. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television. Kung meron kayong cable service, mapapanood niyo po kami sa Channel 19. Simula po bukas, June 20, mapapanood na po ang True TV sa satellite. Channel 19 pa rin po yan. Kagaya ng sa Signal, mas pinalawak po na pagbabalita, mas malawak na abot nationwide. Siyempre po, huwag din po ninyong kalilimutan. Ayan. Huwag din po ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel, maging sa Facebook. Ang isa-search lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Welcome po sa ating programa hanggang alas 10 ng gabi ang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banag. Ito po ay sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 hanggang alas 10 dito po sa 105.9 True FM. At sa ating pagbabalik, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes, June 19, birthday ni Mark Herrera at ni Dr. Jose Rizal. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes at 19 ng buwan ng Hunyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sang ayon kay San Mateo, talata 7 hanggang 15.
Sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambay nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong kasalanan. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may crush sa'yo. Huwebes ng gabi at 19, unang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Atin pong tunghayan ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Hango po ito sa programang Face to Face Harapan na mapapanood po ninyo Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programa ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod Brother June Banag. OP ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. At kung nais po ninyo na magkomento, magbigay ng inyong opinyon o mensahe, ipadala po lamang ninyo ang inyong mensahe sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito at panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi. Saan kaya na naman tayo dadalhin ito? Kukulo na naman ba dugo natin? Magkakainisan na naman ba tayo rito? Pakinggan po natin at panoorin ang episode natin ngayon sa Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, pinamagatang Patutsada sa Panutsa. Narito. Naku, parang may komplikasyon, ano? Kasi aksidente, parang aksidente, di ba? Pero ano ba ang obligasyon ng isang naka-aksidente ng ganyan? Sweet daw kasi sana siya. Pero dahil sa natapon nga, ang paninda niya, naging beast mode na siya. Yun. Carol, humarap ka na. Carol, ano ang problema mo? Problema ko po yung mag-ina. Na kasi po, talagang lugi po talaga yung paninda ko eh. Okay, matagal ka nang nagtitinda. Opo, matagal na po. Ikaw ang gumagawa ng leche flan? Opo. Ah, talaga? Masarap ba? Opo. Patikim ka naman mamaya. Opo. Oo, masarap yung leche flan niya. Matagal ka na rin nagtitinda doon. Matagal na rin po ako nagtitinda doon. Dahil po sa pag-ahabulan nila, nabwisit po yung paninda ko. Daanan ng tao kasi yung lugar na yan, Hindi ano? po sakto lang po na nagluto po ako nung araw na yun doon. Kasi po, busy po nung araw na yun. Madami po kasi rin akong order noon. Ah. Tapos yung pera ko pong iniram ko lang din po nung araw na yun. Kaya talaga pong galit po. Magkano yung hiniram mo? Nasa 3 plus lang din po kasi sa pangatlong order din po. Ah, ayun. So, magkano lahat yung nawala? Kasi ano ba yun? 100 yata isang leche flan mo, no?
2 steamer po ng leche plan po yung natapon nila. Dami. Okay. So, Dami ilan nun. yon? Mga 30 daw. Opo. Parang 30 leche flan. 3,000 mahigit naman po. Okay, 2 bagay. Feeling mo naman aksidente, hindi naman sinadya. Pwede po sinadya, basta po bayaran po nila yung leche plan ko. Bawal daw magbenta, magtinda doon sa kalye ninyo. Alam mo ba yun? Oo, may ganun ano. Parang walang permit. Marami ba kayong nakahilera doon na ano? Madami naman po. Madami kayo doon nakahilera. Ayun. Saan ba ito? Kirikada? Kirikada po. May satellite shot. So itong kahabaan yan, maraming nagtitinda Opo. dyan. Ang haba naman yan. Oo, haba naman, ano? Oo. Pero malapit ba sa palengke? O talagang puntahan lang ito para Hindi bumili? naman po. Kilala lang po yung lugar kasi marami pong masasarap na nagluluto doon. Masarap ang madayo nga tayo doon. Makapunta nga Oo, din. makapunta. So sa'yo, dessert. Dessert Yes ang po. iyong specialty. Kailangan po ng pera kasi magpapasko pa ngayon tapos may utang pa ako. Paano pa ako magtitinda nun? So, narinig na natin ang panig ni Carol. Eto naman, perwisyo at hindi raw marunong mahiya. Siya na ang nakasira ng kita, siya pang matapang. Venus, humarap ka na. Ayan, Venus. O, ano ba sa tingin mo ang problema? Ayun nga po, natapon ng anak ko yung leche plan niya. Nakaharang po kasi talaga yung paninda niya. Pasalamat ka nga, hindi mo para disgrasya yung anak ko eh. Di ba galit pa? Dapat lang. Bata yun eh. Kalsada yun, daanan yun, te. Tama. Bata Paano yun, may halimbawa nanay yun. na lang? Dapat tinuturuan ng nanay yung bata. Halimbawa na nga lang, yung PWD, ang bit-bit ko, tas tinakbo ko. Sino madidisgrasya? Dalawa pa kami. O, di ba? Isipin mo nga yun. Matanda ka sa akin, te, ah. Nakaharang ba? sa Nakaharang daan? po talaga. Ang liit lang po ng daanan. Maliit lang yung daan. Opo. Alam mo, eto yung kanilang tindahan, Doc Dex. Makita nga natin, makikita mo medyo masikip talaga no? Iya, medyo masikip. Ito yung tindahan ni Carol. Ito si Carol. Ayan, kita ba ito? Derek, ayan. Yan ang tindahan ni Carol. Pero lahat kayo, Carol, ganito, no? Kalalaki. Opo. Kung ito nga yung daanan na yan, parang masikip nga, ano? Masikip po talaga yan. Parang masikip Masikip yung po talaga. daanan. Ito lang ang daanan niya eh. Ayan, dito, oh. Tapos parang makikisingit-singit ka, ano? Sisingit ka lang po talaga. Paano po yung mga bata at magtatakbuhan? Hindi mo naman po masasaway talaga yun. Nakilagay ako, one time nasira po yung refrigerator ko. Nakilagay din po ako sa kanya ng 30 Ay, pieces isa pa na yun, leche plan. opo. Bawas po ng 3. Nabawasan ng 3. Baka masarap talaga, te. Sarap talaga. Kaya nga, yun lang talaga. Binayaran ba? Oo, kasi kung di Hindi masarap, niya yun walang pinayari. gagalaw Hindi niya pa rin mo. pinayari. Ganito po yun, ma'am. Sarap pala Ang rep ko po nasa baba. Ngayon, alam naman niya po yun, naka-open lang po yung pintuan. Hindi talaga ako nagsasara dahil nga po yung anak ko nga ho, kapag nag-seizure siya, anytime gusto ko siyang ilabas agad. Ngayon, nawala yung leche plan niya. Hindi ko naman bilang yun. Gusto mo, babantayan ko pa yun? Obligasyon ko ba yun? Sana punta yun na bawas. Oh, ba't sa akin mo tatanungin? Kita mo namang bahay mo yun eh. Ay, Dapat alam mo yun. Nasa baba yun, te. Hindi ko yun agad-agad Hindi mo alam kung sino pumapasok sa loob ng pamamahay Yan ang mo. mahirap sa'yo. Sana hindi ka nagpalagay kung wala ka palang tiwala. Oo nga, nakiusap ako sa'yo kasi nga, Nakiusap nasira ka, yung pinagbigyan refrigerator kita. ko. Ngayon, ako pa Ikaw masama. kasi matapang ka, masyado ka lagi kang galit. Hindi, Ate Carol, kasi alam mo kung Alam mo yung mga bakit? bata, maintindihan Pinipilit natin mo yan, kaso ako. may magulang yan eh. Pinipilit mo ako sa gusto Dapat ko. marunong ka magturo Alam sa mo, mga sarili, anak wala mo. naman talaga ako ibabayad. Sipin mo rin. Naiintindihan ko yung sitwasyon mo. May anak din ako, may Ako anak rin, ako. madali naman magpatawad, madali naman kano. Kaya alam mo, talaga, lugi Hindi, talaga kasi ako eh. umpisahan mo ako, Kaya alam nagbabayad natin. ko, iniram ko lang yung puhunan Nakikiusap ko. ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo lagi. Oo, na-misplaced, kinain yata. Ako alam mo sa akin, patay gutom, te. Sino yung nagsisisure? Sino yung... Yung bunso po. Bakit? May ano po kasi siya, may hydro. Tapos Hydrocephalus. naoperahan po siya ng meningosil. Pero paano na siya? Pagaling na ba yan? Yung meningosil niya po, tapos na po ang opera. Kaya lang po yung hydro niya lang po kasi. Anytime po, lagi siyang nagsiseizure. Tsaka linggo-linggo po talaga may sakit siya. Iba-ibang gamot ang binibigay sa kanya. Kaya paano ko po siya isisingit? Diba? Wow. 4 pa yung anak ko. Ang hirap may din bahay, ay may binabayaran pa akong tubig, ilaw. Diba, te? Ay, wala na kung ano yun doon, basta bayaran yung paninda ko. Paano nga kita babayaran? Tiningan nga lang kita ng kahit ilang araw. Sige, ganun. Pero hindi ko ipapangako. Kasi iniram ko lang yung puhunan ko na yun. Lagi kong tinatakbuhan ako.
Paano ko yung ibabayad ko sa'yo, ibibili ko muna ng gamot. Nanay ako eh. Tama. May Laging ganon. Yun ngayon ang ano, yun talagang Kahit komplikasyon. sinong ina, Oo. tayo uunahin ng anak kaysa ikaw. Teka muna. Alamin natin ang opinyon ng harapang tagapayo. Masarap ba? Okay. Okay. Sold. Ano ang sikreto? Pagmamahal. Lasang pagmamahal, yung tamis. pagmamahal ng presyo. Hindi, tsaka pag gusto mo naman talaga yung paninda mo, syempre sasarapan mo dahil paano naman bibili Para mo? babalikan ka. Yes. Ganun Babalikan lang ako ng yun mga eh. customer ko. Para pag nag-asawa ka, kailangan mahalin mo na so, pakita mo lahat para hindi ka iwan, para balik-balikan. Eh kaso tinapon. Ha? Ayan na nga ba tayo? Sweet ka. Kanya lang, natapon. Kaya yung sweet naging bitter na. Ayan. Bitter ka na ba talaga eh? Okay. Baka ikaw. Talaga? Sino sa atin Ayan. Eto na. Ang paninda niyang biko ay hindi na rin naibenta dahil nabuhusan daw ni Venus ng tubig. Ayun! Iba pa yun. Ang kanyang bilao na puno ng biko. Bakit ang dalas mo maka-aksidente, Venus? Ano bang Sorry meron dyan? po. Baka ang kembot mo masyadong to the right, to the left. Jennifer, humarap ka na. Alam mo, ang kapal ng mukha mo. Totoo lang. Bakit? Ako nga, hindi naman ako nagtitinda sa bangketa. Naglalako lang ako. Bigla ka nagbuhos. Di mo man lang tinitignan yung binubuhusan mo. Ate, madilim doon, te. Hindi pa yun eh. Kasalanan Humingi ka ba ko. ng pasensya? Na malabo mata ko, te. Humingi akong pasensya Hindi sa'yo. ka humingi ng pasensya, Bakit kita matapang ka nakastos? pa. Kasi Huwag siya sinigaw-sigawan mo marunong. ako. Talagang ugali Alam mo mo ba yan. yung araw na yun? Ano pinagdadaanan ko? Galing kami ng Alam mo, ospital ng lahat anak ng tao ko. may pinagdadaanan. Galing kami ng Hindi ospital ng lahat anak kami ko. dadamay mo sa pinagdadaanan. Tapos ngayon gaganyanin mo ako. Naiintindihan kita, Venus. Naiintindihan mo pala, na bakit naghahanap ganon? buhay. O nakakaintindi Hindi ka, ganon. hindi mo ako papahiyain, nanay ka. Paano ka pinahiya? Bakit? Di ba Hindi mo dumadaan ako, pinagmumura? nagbuhos ka, hindi ka man lang tumitingin sa binubuhusan Te, mo. madilim nga, te. Hindi mo ba alam? Kinita nga yung Madaling madilim araw yun. pa ako Pasensya ka na, nagluto malabo mata ko, sa ha? paninda ko, 3 tray na niluto ko, Kaya nga, pinaghirapan pasensya. ko, binuhusan Oo. mo lang. Pasensya lang naman ang hinihingi ko. Anong ginagawa ko? Hindi ka Venus, bakit bumubuhos ang luha mo ngayon? Kasi talaga namang yung pinagdadaanan ko, hindi naman biro yun. 4 anak ko. Saan ako kukuha panggamot nga, pang-therapy nga ng anak ko, hindi ko maano eh. Kapag ipunan, yan pa. May anak pa akong 3, kumakain pa yun, dumidedi pa yung iba doon. Diba, te? Magkano lang kinikita ng asawa ko? 600 isang araw. Minsan nga wala pa eh. Diba? Kung 3-5 ang nalugi kay Carol, magkano naman ang nalugi sa'yo? Bali, 3 bawat isang 630 po yan. 3 kaluluto lang po noon, nagsisimula pa nung, may anak din ako na pinapaaral. May maliit pa po ako 11 eh. Lahat naman po Ngayon may po, anak eh. Naiintindihan ko nga. Nga tayo naman naghahanap kayo, buhay te. kasi may mga anak tayo. Naiintindihan ko kayo, pero yung anak nyo hindi naman nasa peligro eh. Diba? Ayun. Wala Okay. naman sa peligro yung anak nyo. Kahit sinong nanay, uunahin ng obligasyon niya sa anak. Lalo ganon. May anak ba kayong ganon? Wala kasi hindi nyo naiintindihan. Kaya hindi nyo ako Alam mo, naiintindihan. Venus, nasa sitwasyon yan. Hindi lahat ng na gagawin Oo, mo, ate, dapat naiintindihan isipin mo ko rin. nga. Naiintindihan ko naman lahat ng gusto nyo. Alam mo, daanan Ang yung gusto nyo kasi pagbubuhos ka mangyari, ng tubig. iintindihin ko kayo, pero hindi kayo makaintindi. Okay, naiintindihan natin ang sitwasyon nila, di ba? Nawalan sila ng puhunan. So, syempre, magkakampi sila dyan. Ito naman, kung meron siyang kakampi, may kakampi din si Venus. Ginawa naman daw siyang delivery girl at pinalayas pa daw siya ni Carol. Elizabeth, humarap ka na. Walang iyayan eh. Okay tayo nag-ano kay Ewan Purina. Para malaman mo yung mga pinaggagawa mo. Hindi ka na naawa kay Venus. Alam mo may sakit yung anak niya, di ba? Sana nakakaintindi ka. Di ba? Sa kanya. Anong ginagawa mo? Puro naman kahit sige na sige. Paano? Lagi na lang namin silang iintindihin. Marami rin may mga anak din kami. O, doon na tayo, may anak kayo. Sa kanya, malilit yung mga anak niya. Hindi kayo naawa. Dapat kayo, maawa kayo sa Kailangan tao. lagi na lang siya makakatapon. Hindi naman ganon. Hindi mo So, kailangan lagi ka makatapon ng palya. Lagi ka na lang Dapat makakatapon maging ng palinda. responsable ka So din. lahat, Dapat hihingi ka na lang na... Ano mo? Oo. Sumpay atang saktan ako. Payagan kita. O, quits tayo. Bugbugin mo ako ngayon dito. Wala ako ilalabas sa pera. Siya, Kaya alam mo, yan ang Ay, naku, ikaw na
inutil ka. Teka muna, Elizabeth, sandali. Gaano ka katagal ginawang delivery girl? Halos mag-6 na buwan po, ma'am. 6 na buwan, delivery girl ng Leche Flan. Di pa ako binayaran. Ginawa pa akong, akala siguro, Bombay. Ginawa pa Kasi gulo-gulo binigyan naman siya ng bahay ng nanay ko po doon. Ay, ako pala wala sa ano natin yun, sa usapan natin yun. Kasi po, ma'am, ganun Libre po naman po po siya nangyari. nung dati sa aming Yung po kwarto. mother niya, at saka yung father niya, ninang po namin sa kasal. Ngayon po, dahil yung bulbahe naman namin doon, ano naman po yun eh, parang mga barong-barong, mga ganun. Oh, pinatira siya Binigyan libre ako, mga ingatera, naiinggit. Kasi yung nanay na hindi na iniintindi dati. Siyempre ako bilang kapalit, ginagawa ko ng paraan, inaano ko sila, pinapakain ko sila. Halimbawa, pag nutusan nila ako, sumusunod ako sa kanila. Eh sila, wala naman silang ginagawa, tambay-tambay. Ay, yung pagtitinda rin niyang ganyan. Saka minsan ko lang naman sa'yo. po siya pinag-deliver. Ano? Oh, minsan lang naman kita pinag-deliver. Anong minsan? Oy. Akala ko 6 na buwan, akala ko naman mga araw-araw baka meron yun. siya amnesia. Hindi naman siya sa Hindi anim na buwan, niya hindi naman po nalalaman. Hindi naman po Dagang. Yun ang problema, no? Kapag nagdadamayan, halimbawa, Kami, ayan, kami nagdadamayan, binigyan ng kwarto, ng nanay mo, siya Oo, naman, parang, salbahe nga yan pabigay-bigay lang ako ng ganito, ng pagkapagkain, ayan na, pag dumating na sa ganyan, sumbatan na. Oo nga po, totoo po yun. Oo, yung mga ganyang mga bigay ng mga pabor, tama. gano'n. Eh, yung inaano nila, ba't daw ako binigyan ng bahay ng magulang niya? Eh, sabi naman kasi nung magulang niya, bilang inaanak nila ako, sige nak, bibigyan kita ng isang lugar dyan, bahala ka na. Eh, sila naman, naiinom pala, hindi ko na alam sa kanila, hindi pala tao sa puso nila ng mga anak. Kaya nagagalit sila sa akin. Gusto nila, palayasin nila ako. Lumayas ako. Okay, so Dr. Love, what can be the sweetest gesture sa puntong ito? Alam mo, ang paningin ko dito, talaga naaawa ako kay Ate Kuring. Ay, totoo ka dyan. Darating ang araw, Totoo ka dyan. uuwi Minsan si ako Ate naman Kuring. nagdudulog dito. Darating ang araw, uuwi si Ate Kuring sa bahay nila ng walang talent fee. Kasi naitulong na rito. Ilang episodes na tayo, palaging si Ate Kuring ang dumudukot. Kasi siya lang naman may kakayanan. Ay, grabe ka. Wow. Hindi totoo yan, ha? Ganun pa man, we will look at this on the moral issues, moral side ng ating usapan, no? Si Venus, napatapo naman yung paninda ni Carol. And the way I look at it, Venus, meron kang moral obligation. Meron kang pananagutan. Lahat ng kilos natin may pananagutan. Pag nasikuko rito si attorney, talk to my lawyer. Di ba? May pananagutan tayo. Yung nabuhusan ng tubig na bibingka. Tabi ko, 3 tray na pag ako maghahagis ng tubig, bago ko ihagis, sisiguruhin kong walang tatamaan. Responsibilidad din yun. May moral obligation ka pa rin. Now, kayo naman, tingnan niyo naman ang sinasabi nitong si Venus. Meron siyang problema sa anak, may hydrocephalus, tricycle driver lang ang asawa niya, naghihirap ang buhay niya. Di ba? Hindi niyo siya maunawaan, Venus, nauunawaan ka namin. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-capitalize yung misfortune, if we may call it misfortune. Lahat ng kahirapan natin sa buhay, may sakit ang anak, hindi natin pwedeng i-capitalize yun para kaawaan tayo at malimutan na ang responsibilidad natin sa lipunan. Lahat tayo may pinagdadaanan. May pananagutan tayo sa bawat isa at yun ang dapat harapin. Pag sinabing, babayaran ko yan, maghintay kayo, kung kailan ako magkapera, babayaran kita. Walang commitment yun. Hindi pinaniniwalaan yun sa akin. Titingnan lang kita mula ulo hanggang paa. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, niloloko mo lang kami. Walang commitment eh. Ate Kuring. Maraming salamat. Alas 9:12 ng gabi, nakikinig na ngayon. Nakatutok na si Dr. Joey Sincioko. Magandang gabi. Kahapon ay birthday po ni Roy Bulisay. Maraming salamat dun sa malutong na lechon na natikman natin. Salamat, Roy, ha? Sana araw-araw birthday mo. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam Ayun natin. Mariví Viola ng Baguio, Elizabeth Villa Gonzalo ng Makati at Myra Bulisay Lee ng Quezon City. Magandang gabi.
Zenny Dayang Hirang ang kumari natin na hindi ho bumibitaw sa programa natin. At syempre, Zenny Raimundo at Engineer Mercy Santos. Alfred Saban na nakatutok ngayon pero tahimik lang na nakikinig. Magandang gabi. Narito ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love, ewan ko kung anong opinion nyo naman. Sabi ni Shai Diabut, kahit naman siguro illegal ang lugar ng tindahan, sana bayaran na lamang ang mga leche flan. Pinaghirapan din kasi ng mga yun. At saka inutang yung puhunan napatapon. Di ba? Dahil nagtatakbuhan ng mga bata. O, di ba? Kaya, hindi ho porke kaya nating magbuntis o makabuntis, doon ho natatapos ang ating responsibilidad. Ang mga bata ho natin, tinuturuan natin at dinidisiplina para maging mabuting mamamayan ng bansa. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Iiri mo lang yung batang yan. Paglabas niyan, bahala ka sa buhay mo. Hindi ho ganon. Sa mabuti at sibilisadong lipunan katulad ng sa atin. Maria Carmina, tama nga naman si Venus. Nasa peligro ba ang mga anak nila? Hindi naman siguro sinasadya ni Venus. Sana pagbigyan naman nila. At saka si Tin Cayetano, sabi niya, gusto kong malaman kung saan napunta ang 3 leche flan o sino ang kumain ng mga ito. Okay, yung 3 leche flan na yan nawawala sapagkat ipinakilagay niya sa refrigerator nung may-ari ng bahay. Nawala yung 3. Ngayon, ang sinisisi yung may-ari ng bahay. Pinasok mo dito sa bahay ko yung leche flan mo Ano, babantayan ko ba yung bahay ko? Kung kinain niya ng mga anak ko, siguro hindi na lang maamin, ano? Pero, ikaw naman, kung wala kang refrigerator, huwag ka nang makilagay sa kapitbahay mo, tinamaan ng kulog na yan. Pag nagalaw ang pagkain ilalagay mo doon, manggagalaiti ka sa galit. Di ba? Mapanis kung mapapanis yan, tinamaan ng kulog na pagkain na yan. Wala kang refrigerator Ngayon, kung wala kang refrigerator, bumili ka ng ng yelo. Diyos ko, ginagawa namin nung araw yan. Bumili ka ng yelo, di ba? Para ma-preserve yung whatever naman pagkain meron ka. Ngayon, kung magkapera ka, bumili kang refrigerator, di ilagay mo dyan sa refrigerator kung anong dapat mong ilagay. Hindi mo na dadalhin sa kapitbahay mo at makikiusap ka lang doon. Kung may pera ka, di bumili ka ng washing. Di ba? Ganun lang ang buhay natin. Huwag nating pahirapan yan. Ito si Lynn. Si Lynn ng Brussels, Belgium, nag-text sa atin dahil nakikinig siya. Nanonood siya ngayon sa atin. Ito naman ang kanyang opinion. Hello, Dr. Love. Have a blessed Thursday. Ibalita ko lang po sa inyo na drawing lang ang pangako ng pagbabayad. Walay pa rin anyway. Bahala na si Lord sa kanya. Pag-greet na lang po ang unika iya ko, si Nathanie Luna Verdreng. Paano po mag-send ng something dyan sa studio nyo? Pa-PM na lang po. July 2 pa ang touchdown sa Manila. Thanks. Lynn ng Brussels, Belgium. Magsisend daw siya ng something sa atin. Ano kaya yung something? Siguro ipadala mo na lang ang pangalan nito. Jake, sagutin mo na lang yung message niya kung saan matatagpuan itong TV5 Media Center. Ano nga streets ito? 3 taon na ako rito, hindi ko pa matandaan yung street. Reliance Corner, Sheridan. Yan. Reliance Corner, Sheridan Streets, Mandaluyong City. Yan. Malapit lang po kami. Malapit din kami sa BGC. Naku baka padalan tayo sakulit nito. Okay yan. Salamat sa Eileen. Venus. Sabi ni Eunice Pepito, Venus, naintindihan namin yung sitwasyon mo, lalo na sa mga anak mo. Pero,
sila ba iniintindi mo rin? Lahat sila may pinagdadaanan din. Hindi lahat ng tao iintindihin ka kasi may pinagdaraanan din sila. Hindi mo pwedeng ipashoulder sa kanila yung problema mo dun sa anak mo na hydrocephalus. Nagkataon nga lang, may hydrocephalus yung anak mo. Pero pare-pareho kayong mga naghihirap din katulad ko. Kaya ang pagbabasihan natin, yung pananagutan mo at pananagutan nila. Ngayon, kung gusto mo makabawi, isumbong mo sa barangay o sa MMDA na palinis yung bangketa, di ba? Palinis yung bangketa. Kasi may katwiran ka rin. Kung kinakailangan itakbo mo yung anak mo sa ospital, nakabalandra yung kanilang mga paninda. So, itawag mo sa MMDA o sa local government unit para matanggal yun. O yun naman ang kanilang pananagutan doon, hindi ikaw, di ba? Annalyn Corbito, Venus, hindi lahat ng tao magpapasensya sa'yo. Lahat tayo may pinagdadaanan, kaya tama si Brother June, lahat tayo may moral responsibility. Si Rio Jeng Alba, hindi kaya naiinggit lang itong si Venus sa hanap buhay ng mga kapitbahay niya? Para na kasing may pattern ang ginagawa niya at parang nananadya talaga. Yung pagbubuhos niya ng tubig doon sa nagtitinda ng bibingka. Nako, kinakabahan ako dyan. Parang sinadya yan Parang sinadya. Kasi, kung ikaw naman magbubuhos ng tubig sa karsada na alam mong may dumadaan na tao, basta mo ba ibubuhos yung tubig doon nang hindi mo man lang sinisilip? Di ba? Kung makabasa ka, common sense yan Common sense. Unless naiinggit ka at gusto mong sirain yung kanilang negosyo. Di ba? Pupwede yan. Gawa ng dyablo yan Walang imposible sa dyablo. Gagawin ng dyablo yan. At kung napagagamit ka sa kanya, yari ka. Si Andrew Villanueva, natakam tuloy ako sa leche flan ni Ate Carol. Makabili nga bukas. Actually, okay na din. Natikman ko, okay na din. Kasi mataas ang aking standard sa leche flan. Ewan ko wala akong pakialam sa inyo. Mataas ang standards ko sa leche flan. Pagyayabang ko lang sa inyo. Kasi, yung aking manugang na nandun sa United Arab Emirates, marunong magluto ng leche flan. At ang ginagawa niya, ewan ko ba, pero napaka-fino. Very fine. Kasi sinasala pa niya sa cheesecloth. Oo. Pagkatapos, meron siyang, ewan ko ba, basta kinakaramelize pa niya something bago ilagay sa oven. Things like this. Pero ang sarap, ang taas ng standards niya. Kaya pag natikman ko yon at tumikim ako ng ibang leche flan, hindi ako nasasatisfy. Hinahanap ko yung quality nung leche flan ng aking manugang. Yon. Anyway, maraming salamat. Sino babatiin natin? Batiin natin si Leo Durugin ba ito? Huwag naman. Dulugin. Leo Dulugin, isang taxi driver mula sa Antipolo City na lagi po nakikinig sa atin mula umaga hanggang gabi. Wala na hong tulog yan. Paring Leo, maraming salamat sa iyo Leo Dulugin ng taxi driver po ng Antipolo na palagi nakikinig sa programa at sa mga programa natin dito sa 105.9 True FM. Thank you, Leo. Ingat lang po. Si Alan A. Junco nagpapacheck ng attendance. Shout out tayo kay Sherry Picho ng Seattle, Washington. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Good evening. Angelita Banato ng Pateros, Yeklo Pena at Riza Templadong parang kape ng San Pedro, Laguna. Lilian Panaligan Buen ang ating avid fan, senior avid fan ng Parañaque daw. Ambo Estrella, magandang gabi from Parañaque City. Julieta Sugita ng Cabiao, Nueva Ecija. Teresa Aniban Rivero ng Olongapo City. Yoli Regalo Dapol ng Pila, Laguna. Sa Sunday po, nandiyan ako sa Pila, Laguna. Pupunta po kami dyan ng Sunday.
Elvira Cabahog, Evelyn Fortunado. Happy Friday po. Hindi, Thursday pa lang po ngayon, no? Sa inyo. Sama niyo po kami sa inyong panalangin at binabati ko po mag-asawa sa anibersaryo namin, 39 years ng kasal. Sa aking asawa si Eugenio Avenio Jr. ng Real, Quezon. Auring Afu, magandang gabi po sa inyo. Shout out po kay Raymond, Raquel, Regine, Romel, Renz, Baby at Gear ng Longos, Laguna. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Mary Balse Sereno ng the Netherlands. Wow! May nakikinig sa ating Pilipino sa the Netherlands. Pakihanap nga po dyan si Harry Roque. Baka sasayaw-sayaw dyan sa kanto. Kumusta niyo kami kay Harry Roque? Sabihin niyo, hinahanap din siya rito sa Pilipinas. Oh. Jobert the Grace Stunt. Malapit na po ang birthday ko ngayong 24, San Juan. Kasi ako po hindi pa po Dr. Love, San Juan yan, June 24. Buhat kay Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Opo, December 24 ang kafiestahan po ni San Juan. Isa sa kanyang dalawang fiesta. Francis Anthony Gador ng Antipolo, Ralph Richie Juan. 4 days to go at birthday niyo na po sa Lunes. Happy birthday, Dr. Love. Happy birthday! Kain ng kain, masarap ang handa natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Hindi ko alam kung anong ihahanda namin. Bahala na. Belinda Secretario. Ano yan? Baka ba yan o baboy? Baka. Baka, sige. Good evening, Brother John. Watching from Tokyo, Japan. Andrea Edawato ng Tokyo, Japan. Susan Reyes Montinola, Lanza Belion. Maria Susan Salavante ng Town and Country Executive Village, Marilao, Bulacan. Ayan, magandang gabi. Meralco Retire. Ay, dati na nakikinig sa atin to. And Au Bautista David ng San Pedro, Laguna. Lori Feria Flores ng Pasay and Garcia Vincent, of course, ng Gloucestershire, United Kingdom. Oras o, alas 9:25 ng gabi. Oras ganap ng alas 9:33 ng gabi. Alam mo ba, Jake, na meron tayong isang regular listener from Saudi Arabia? Ang pangalan niya ay si Abraham Husi. Ngayon ay nandito at namamahinga, kukuya-kuya-kuya ngayon sa Pilipinas. Nag-text sa atin, sabi niya, "Good evening, Dr. Love. I'm here in the Philippines right now. And I'm glad to hear you back. God bless you more." Maraming salamat sa iyo. Welcome back, Abraham Husi. Sana'y magkaroon tayo ng pagkakataon na magkita, no? At mapasyal ka dito sa aming himpilan para makita rin namin in person kung ang sino yung ating mga tagapakinig. Maraming salamat din kay Riza Templadong parang kape na nakatutok sa atin ngayon. Thank you very much. At si Dr. Joey Sinsyoko, sabi niya, malapit nang makadinig ng mga awiting pamasko. Malapit na po. Sa Lunes ay makakadinig na tayo ng awiting pamasko. In the meantime, atin puntong hayaan ang liham kasaysayan. Tampok natin sa gabing ito, buhat kay Stella ng Cebu. Dear Dr. Love, magandang gabi po. Sumulat po ako sa inyo para idulog ang saloobin ko tungkol sa aming bunso. Ako po si Stella, kaka-senior citizen ko lamang po nitong Abril. Ako po ay happily married with 3 loving sons. Kami po ay isang pamilya mula sa Cebu at masasabi kong okay naman po ang buhay naming magpapamilya. Graduate na po ang 3 anak namin. Ang isa ay nasa Maynila at doon po nagtatrabaho. Sa Melbourne, Australia naman, nagtatrabaho ang pangalawa. At nito lamang nakaraang taon, sumunod sa kanya ang aming bunso.
Dito na po papasok ang concern ko, Dr. Love. Pumunta sa Australia ang bunso namin at kasalukuyang nakikitira sa kanyang kuya. Wala namang problema dito dahil close naman ang mga anak namin sa isa't isa. Pero habang stable ang trabaho ng panganay sa Maynila at established naman din sa Australia ang pangalawa naming anak, naaawa ako sa bunso namin. Nagbabakasakali siya sa Melbourne, Australia para makahanap ng trabaho. Dahil events host or MC siya rito sa Cebu, ganito rin ang pinupursue niyang career doon. Pero dahil nagsisimula pa lamang siya at wala pang masyadong network or connection, bihirang-bihira po siyang makakuha ng projects doon. Kung meron man, ito ay para sa kapwa Pilipino doon o para sa Filipino community. So far, nakaapat na po siyang projects doon at hindi rin kalakihan ang kita niya. Sa totoo lang, Dr. Love, naaawa ako sa bunso namin pero ayokong malaman niya ang saloobin ko tungkol sa kalagayan niya. Sa halip, I always give him words of inspiration and encouragement without him knowing how I really feel. Pero iniisip ko ring wala pa siyang masyadong projects dahil nagsisimula pa lamang siya at bago pa lamang doon. Yun nga lamang, I cannot help but feel this way bilang isang ina, Dr. Love. Naawa talaga ako sa anak namin dahil alam kong mahirap pakipagsapalaran lalo na at malayo siya sa amin. Iniisip ko lang pong paraan ito para maging independent siya at maging self-reliant and eventually magiging matatag siya and hopefully maging successful sa karir niya. Hanggang dito na lamang po and Godspeed. Sincerely, Stella ng Cebu. Narito at balikan po natin ang liham kasaysayan na very interesting kay Stella ng Cebu. Si Stella ay nanay na nanay, very typical nanay to. Ganyan ang mga nanay, kahit ang mga anak medyo maputi ng buhok. Kasama pa rin sa prayers yan every night, no? Nanay talaga di ba? Pero Aling Stella, maraming salamat sa iyo. Alam mo, meron tayong kasabihan dito na kailangan daw matutuhan natin na palayain ang ating mga anak. Ang katutuhan yan sa Amerika, when your son reaches the age of 18, pinapaalis na sa bahay. 18. Ang ginagawa ng mga tatay, iahanap ng trabaho yung kanilang anak at tutulungan na makakuha ng apartment or, bachelor's pad or something para makalipat siya ng bahay para maging independent. Matutuhan niya paano kumita ng pera, paano mag-budget, paano hati-hatiin yung kita niya and things like that. Para maging responsable. Kung kailangang maging gasoline boy, papasukin yun para meron siyang pambayad sa kanyang apartment. Dito sa atin, yung anak nating bunso, nag-asawa na, may apo na. Kasama pa natin sa bahay. Di ba? Maikwento ko lang sa iyo, Aling Stella. Dahil ang iyong lingkod naman po, kahit paano nakapaghanap buhay din sa ibang bansa. Kasi yung anak mo ay pala siya, events host dito sa Pilipinas. Ang inaalala niya, pagdating doon sa Australia, kunti lang ang nakukuhang events. Well, simply because, tandaan natin, ibang kultura po tayo. Bebenta siya doon sa mga Pilipino community. Bebenta siya doon sa mga Filipino communities. Pero, it might take quite some time para makabuo siya ng clientele niya. Huwag niyang asahan muna big time ang mga Australiano na kuning kang mag-MC. Kasi pag nag-MC ka doon, kahit anong galing mong mag-English, iba ang accent mo. Kakaiba doon sa kanila, kakatwa. Gumugulong ang lalamunan niya. Ang mga dila ng mga Australiano parang mga British, di ba? So,
huwag niyang asahan niyang pagiging magaling niyang host sa events. Umisip siya ng ibang paraan para kumita siya. Kaya ako sinasabi ito sapagkat dinaanan ko ito. Ano pang purpose ng buhay ko kung hindi ko ibabahagi sa inyo para mapulutan ng aral yung mga pinagdaanan ko. Alam po ninyo, nang umalis ako dito sa Pilipinas, it was in 1986 or 87, ako po'y nag-a-anchor na sa TV Patrol. Pag si Kabayan wala sa weekend, ako ang pumapalit. Kasama ko sila Mel Chanco, Ernie Baron, Frankie Evangelista, sino pa ba yung mga kasama? Well, anyway, I was in the magandang position na Angelique Lazo. Yung mga panahon yan. Maganda na po yung position ko sa industriya, but because I was in love, iniwanan ko. At nagpunta ako sa Amerika. Pagdating ko roon, magugutom kami kasi umuupa kami ng bahay. Hindi pwede yung pagyabang mo. Ako po si June Banaag. Ako po ay anchor sa television. May programa po ako sa ABS-CBN. Walang ganun. Wala silang pakialam sa'yo. Di ka kilala doon. Yung dating mayor ng Quezon City, si June Simon. Nagkita kami doon. Ordinary lang siya. So, hindi ho po pwedeng panindigan yung popular ako sa Pilipinas. Wala. They don't care. Kailangan mong humanap ka ng pagtatrabahuhan. So, anong ginawa ko? Ako po'y naging salesman ng Rainbow. Ano ba itong... tamo, nalimutan ko na yung mga... Vacuum cleaner. Yan, Rainbow Vacuum Cleaner. Nagbebenta po ako sa gabi niyan sa mga bahay ng mga Pilipino. Diyos ko, may biyahe pa ako ng malayo. Pomona. Para mag-demonstrate lang ng nakakaya. Tapos mga bubuses ang kanila pa. Kilala ko boses mo Parang nabibinig kita sa Diyos ko. Tapos ito, nagbebenta ka ng vacuum cleaner. Pinasok ko yan. Nag-salesman ako sa floor area ng Radio Shack. Maniwala ka, ilang taon. Part-time job ko, Radio Shack. Nag-teacher ako sa mga developmentally disabled children. Naging driver ako, naging teacher ako ng mga batang may kapansanan. Tapos nag-full-time ako sa Radio Shack, naging branch manager ako hanggang sa na-hold up yung aking tindahan. So, marami akong ginawang pinagtrabahuhan. Data Processing Center. So, I needed to adapt to the demands. Kasi, gusto mong kumita, kailangan i-adapt mo yung sarili mo. Hindi pwedeng nasa ibang lugar ka at, ikakalakalin mo lang yung talent mo kung saan ka magaling. Kailangan matutuhan mo. But most of all, Aling Stella, sabihin mo sa anak mo, payuhan mo siya na maghanap-hanap din ng ibang linya na pagkakakitaan niya dahil maaaring doon siya magtagumpay. Hindi lamang doon sa event host na ganyan. Very limited yan. At wag nating asahan na makakuha tayong event host ng mga Australiano kasi iba ang tunog at accent ng English ng Pilipino. Medyo kakatwa yun para sa kanila. So, kailangan hanapin niya ang kanyang destinasyon kung saan siya kikita para maging independent siya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.